Bagong bagyo o susunod na bagyo, posibleng super typhoon papasok na sa Biyernes. Bagyong Tino o Typhoon Tino na may international name na Kalmegi, humina ng bahagya habang tumatawid sa Visayas, ngunit nag-iwan ng matinding pinsala sa Cebu. Signal number 4, storm surge warning at malawakang pagbaha sa ilang lungsod. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, November 4, 2025, ang mata ng bagyo, Typhoon Tino o may international name na Kalmegi ay namataan ng pag-asa sa karagatan ng Jordan, Guimaras. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 130 km bawat oras malapit sa sentro at may pagbugso na 180 km bawat oras habang kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Bagamat bahagyang humina, nananatiling isang typhoon category storm pa rin ang Bagyong Tino at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR pagdating ng araw ng Miyerkules ng gabi. Subalit habang ito'y tumatawid sa Kabisayaan, nag-iwan ito ng malawakang pagbaha, malalakas na hangin at storm surge sa Cebu at mga karatig lalawigan. Mga kababayan, ito ang pinakamatinding balita ngayon. Pray for Cebu. Tumama ang mata ng bagyo sa bahagi ng Bourbon, Cebu na naging sentro ng matinding pinsala. Sa Cebu City, Mandaue at Talisay City, nagresulta ang malalakas na pag-ulan sa lagpas tao na baha habang ang ilang barangay ay lubog na sa tubig. Sa Villa Azelia, Barangay Kotkot, Liluan, nakunan pa ng video ang baha na umaabot hanggang dibdib ng mga tao. May mga residenteng naiwan sa kanilang mga tahanan at kailangan na ng agarang rescue. Sa Talisay City at San Pio Village sa Barangay Dumlog ay nalubog din sa baha habang nagliparan ang mga bubong ng kanilang bahay. Sa kabuuan, mahigit 5,000 individual ang inilikas mula sa mga baybayin at sa mabababang lugar ng Cebu, ayon sa initial report ng Local Disaster Risk Reduction Management Office. Mga kababayan, naiintindihan namin ang takot at pangamba ng marami ngayon, lalo na ang mga nasa Visayas na nakakaranas ng malalakas na hangin at pagbaha. Ngunit gusto namin ipaalala ang balitang ito ay hindi para matakot. Ito ay isang paanyaya na maghanda, mag-i-alerto at magtiwala sa mga opisyal na abiso. Ang ating layunin dito sa Pilipinas Weather ngayon ay magbigay ng liwanag sa gitna ng dilim ng bagyo upang ang takot ay mapalitan ng kaalaman at kumpiyansa sa paghahanda. Kung babalikin natin, hindi ito ang unang pagkakataon na ang Visayas ay tinamaan ng malalakas na bagyo. Noong 2013, ang Super Typhoon Haiyan o Bagyong Yolanda ay dumaan din sa silangang Visayas na nag-iwan ng malawakang pinsala. Ngayon, sa Bagyong Tino naman, makikita natin kung gaano kahalaga ang mabilis na paghahanda at koordinasyon ng lokal na pamahalaan at mga residente. Kaya naman sa mga nagdaang balita natin, sinasabi natin na halos sakupin na ng napakalawak na kaulapan ng Bagyong Tino o Typhoon Tino o may international name na Kalmegi ang malaking bahagi ng ating bansa. At sa mga oras na ito, patuloy na hinahagupit ng malalakas na hangin at matinding ulan ang Panay Island at mga karatig probinsya sa Western Visayas. Ngayon naman, alamin natin ang pinakahuling galaw ng bagyo, mga lugar na nasa ilalim ng babala ng malalakas na hangin, pati na rin ang mga panganib na storm surge at lagay ng karagatan. Ayon sa huling tala ng DOST Pag-asa, ang sentro ng Typhoon Tino ay tinatayang nasa 60 km silangan ng San Jose, Antique. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 130 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 180 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 km kada oras. Mga kababayan, sa Panay Island, Guimaras at Hilagang Palawan, kayo na ngayon ang sentro ng matinding hagupit ng Bagyong Tino. Samantala, nagbabala na rin ang Pag-asa na posibleng magdulot ng storm surge na higit sa 3 metro sa mga baybaying lugar. Kaya nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa ilang mga lugar. Signal number 4 na mayroong typhoon force winds na may lakas na 118 to 184 kilometers per hour. Mayroong significant to severe threat to life and property. Sa lugar ng Cuyo Island, the northernmost portion of Negros Oriental, the northern portion of Negros Occidental, Guimaras, Capiz, Iloilo, the central and southern portion of Antique, the southern portion of Aklan,
Signal number 3 naman na may storm force wind na may lakas na hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Mayroong moderate to significant threat to life and property sa lugar ng southwestern portion of Masbate, northernmost portion of Palawan including Calamian Island, the northern and central portion of Cebu including Bantayan Island, the northernmost portion of Negros Oriental, then the rest of Aklan, the rest of Antique including Kaluya Island. Signal number 2 naman na mayroong gale force wind na may hangin na 62 to 88 kilometers per hour na mayroong minor to moderate threat to life and property sa western and southern portion of Masbate, southern portion of Oriental Mindoro, southern portion of Occidental Mindoro, southern portion of Romblon, the northern portion of Palawan including Cagayan Silio Island, and the western portion of Biliran. Habang signal number 1 naman na mayroong strong wind na may hangin na 39 to 61 kilometers per hour, minimal to minor threat to life and property sa southern portion of Quezon, southern portion of Marinduque, rest of Oriental Mindoro, the northern and central portion of Occidental Mindoro, the rest of Romblon, western and southern portion of Albay, western and southern portion of Sorsogon. Kasama rin dyan sa signal number 1 sa rest of Masbate including Burias and Ticao Island, central portion of Palawan, western portion of northern Samar, western portion of Samar, rest of Biliran, rest of Leyte, northern and western portion of southern Leyte, the rest of Bohol, rest of Oriental Mindoro at Siquijor. At habang lumalakas ang hangin, nagbabadya rin ang malawakang pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At dahil dito meron tayong heavy rainfall and flooding outlook, inaasahan ang torrential to intense rain sa Western Visayas, Romblon, Mindoro at Palawan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Meron ding moderate to heavy rain sa Calabarzon, Bicol Region at Metro Manila. Mga kababayan, kapag sinabi ng Pag-asa na torrential rainfall, ibig sabihin nito'y ulan na parang buhos ng drum na walang tigil. Kaya mataas ang panganib ng flash flood at landslide. Kung nakatira ka malapit sa ilog o bundok, makinig sa abisyo ng inyong local government unit o LGU at lumikas agad kung kinakailangan. Ang storm surge warning naman ay muling pinapaalalahanan ang mga coastal communities. May posibilidad na storm surge na aabot o lalampas sa 3 metro ang taas sa mga baybayin ng Romblon, Oriental at Occidental Mindoro kasama ang Palawan at Western Visayas. Kung titingnan sa satellite image, makikita ang malawak na bugso ng hangin na humahampas sa mga baybayin. Kaya kahit hindi naganap ang landfall, ramdam na ang epekto ng bagyo. Kaya kahit sabihin natin hindi sa inyo naglandfall ang bagyo, patuloy pa rin itong mararamdaman ang epekto ng bagyo. Sa mga mangingisda, huwag muna pong pumalaot. Ipagpaliban muna ang pagbiyahe sa karagatan. At para sa ating sea condition gale warning, mayroong gale warning pa rin sa halos sa lahat ng seaboards ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang taas ng alon ay maaring umabot sa 6 na metro, lalo na sa mga baybayin ng Calamian at Cuyo Island kasamang Antique at Iloilo. Delikado ang paglalayag sa ganitong kondisyon. Lahat ng maliit na bangka ay mahigpit na pinapayuhang huwag munang pumalaot. Mga kababayan, narito ang ating track and intensity sa Bagyong Tino. Pagkatapos tumama sa Panay Island, inaasahang tatawid naman ito ang Bagyong Tino patungong Guimaras, Hilagang Palawan at lalabas sa West Philippine Sea bukas ng umaga. Bagamat bahagyang hihina ito habang tumatawid sa lupa, mananatili pa rin ito sa typhoon category at sa sandaling makalabas ng karagatan, posibleng muling lumakas ito sa kategoryang super typhoon ayon sa ilang international model. Kaya habang papalapit naman ang isa pang developing storm system sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, isang panibagong low pressure area ang namataan sa silangang karagatan ng Mindanao na posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Bagyong Uwan na maaring maging pangalawang bagyo sa buwan ng Nobyembre. At ayon sa forecast model, may potential itong maging isang super typhoon. Mga kababayan, 2 agad ang malalakas na sistema ang posibleng magdulot ng serya ng masungit na panahon ngayong unang linggo ng Nobyembre. Kaya mga kababayan, manatiling alerto at huwag makampante. Sa panahon ngayon, ang maagap ay ligtas. Narito ang karagdagang detalye mula sa bagong low pressure area o bagong namumuong bagyo. Habang patuloy nating binabantayan ang hagupit ng Typhoon Tino,
may isa pang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang tropical disturbance na 90W na posibleng mag-iisang susunod na bagyo na papasok sa bansa. Ayon sa pinakahuling datos, itinaas ng Japan Meteorological Agency o JMA bilang isang tropical depression. At batay sa forecast, inaasahang papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend, posibleng madaling araw o umaga ng November 8, 2025. Kung sa ating kalendaryo, araw po iyan ng Sabado. Ngunit kung bahagyang bumagal ang kilos nito, maaari itong pumasok ng mas maaga, Biyernes ng gabi o kaya November 7. Kumbaga mga kababayan, habang papalabas pa lang si Tino, parang nakapila na agad itong isang low pressure na 90W o maaari na tawaging pre-bagyong uwan na siyang susunod na bantay bagyo natin. Batay sa monthly tropical cyclone forecast analysis ng TCWS forecast model, mataas ang confidence level na lalakas pa ang bagyong ito at may posibilidad na dumaan sa rapid intensification phase. Ibig sabihin, maaari itong umakyat sa severe tropical storm, severe typhoon o kaya super typhoon category sa mga susunod na araw. Ito yung klase na bagyong mabilis lumakas kapag nakapulot ng mainit na enerhiya mula sa karagatan. Kaya bantayan talaga natin ito lalo na sa pagpasok nitong weekend. Sa ngayon, kumikilos ito pahilagang kanluran sa northwestward, ngunit erratic pa ang galaw base sa pinakahuling ensemble model. Tatlong posibleng landfall scenarios ang pinag-aaralan ng mga meteorologists. Una ay sa Babuyan Islands, pangalawa ay Kasiguran o kaya Aurora, at ang pangatlo ay maaring maglandfall sa Palanan o kaya naman Isabela. Kaya habang wala pang tiyak na landfall point, patuloy po tayong magbantay sa magiging direksyon ng bagong low pressure area na nabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang malinaw sa ngayon, pahilagang kanluran ang kilos nito at may mataas na tsansa na maging ganap na bagyo bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya mga kababayan, habang nakatutok tayo sa epekto ng bagyong Tino o Typhoon Tino, handa na rin tayong sumabaybay sa pagpasok naman ng bagong low pressure area o tinatawag nating pre-uwan. Magbibigay tayo ng time-to-time update dito sa Pilipinas Weather ngayon sa mga susunod na bulletin news update. Mga kababayan, bago tayo magtapos, narito muna ang ating Bible verse of the day mula sa Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. Mga kababayan, sa kabila ng unos, tandaan natin ang ating lakas at proteksyon ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos. Kapit lang sa pananampalataya, kahit gaano kalakas ang bagyo, ano man ang iyong sitwasyon, patuloy tayong kumuha ng pag-asa at lakas sa ating Panginoong Hesus. At yan ang kabuong ulat. Panahon ngayong hapon, ang bagyong Tino o may international name na Kalmegi ay patuloy na nakakaapekto sa Kabisayaan, lalo na sa probinsya ng Cebu na nakakaranas ng matinding baha at storm surge. Signal number 4 ay nananatiling nakataas habang ang malalakas na ulan at ay inaasa magpapatuloy hanggang bukas. Samantalang may binabantayang panibagong low pressure area sa Pacific Ocean na posibleng maging isang bagyo sa mga susunod na 24 oras at papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Ang susunod na pangalan ay maaring tawagin na Bagyong Uwan PH. Ang posibleng maging pangalawang bagyo naman na papasok sa buwan ng Nobyembre. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel Pilipinas Weather Ngayon. Para sa mga bagong balita, forecast at alerto, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-i-alerto. Ingat tayong lahat!